publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Everyday. Sa mga motorcycle riders, alam nyo bang batay sa pag-aaral ng ating MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng motorcycle accidents na naitatala bawat araw sa mga lansangan sa bansa ay dahil sa mga pumuputok na gulong. Kaya panahon na para palitan ang inyong mga gulong na karaniwan ay mula sa ibang bansa, dala ng pagtitipid ninyo. Naaakit kayo sa murang presyo, pero ang buhay ninyo ay nasa panganib. Narito na ang Leo Tire. Leo Tire. Leo Tire. Sigurado ka sa kalidad ng pagkakagawa dahil ito ay gawang sariling atin. Kaya tunay na maaasahan ang gawa ng Leo Tire Manufacturing Corporation. Leo Tire Manufacturing Corporation. Hindi ka agad na napupudpod at pumuputok. Tandaan, Leo Tire. Leo Tire. Sadyang pinaghusay para sa ating mga motorsiklo. Suportahan ang Go Local, Buy Local. Maging bayani sa pagtangkilik sa sariling atin. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Everyday. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizen. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong. Ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, Paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nakaantabay sa ating sa Facebook at sa YouTube channel. Ngayon ay May 25, 2026, huling Lunes ng buwan ng ito. May 25. Kaya tumutok lang po kayo dahil maganda topic natin today. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong nag-iisang agarang serbisyo lady. Kasama po ninyo sa paghatid ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko na nagbibigay ng tamang impormasyon at nagkakaloob ng mabilisang serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa programang ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyong panglipunan, mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sasagutin natin ang iyong mga katanungan
ng malinaw, tapat at may malasakit dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayong nakatutok at makinahog dahil dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Kasabay ng matinding init ng panahon sa bansa ay ang pagtaas din ng kaso ng conjunctivitis o higit nating kilala bilang sore eyes. Dahil sa alikabok, polusyon, matinding pawis at mabilis ng pagkalat ng virus sa matataong lugar, libong-libong Filipino ang naapektuhan nito kada summer season mula sa pamumula at pangangati ng mata hanggang sa madaling hawaan, kumbaga nakakaroon ng hawaan sa komunidad, opisina at lugar ng trabaho. Na nanatiling isa ang sore eyes sa pinakakaraniwang sakit na lumaganap tuwing mainit ang panahon. Bakit kaya tuwing mainit ang panahon? Aalamin natin po yan mamaya. Kaya mahalagang malaman kung paano ito may iwasan at kung bakit mas mabilis itong kumakalat tuwing tag-init. Ngayong umaga ay makakasama natin sa ating kwentuhan si Dr. Beltran Alexis Aklan na isang pediatric ophthalmology and strabismus specialist na kumpleto niya ang kanyang ophthalmology training sa DOH Eye Center sa East Avenue Medical Center. Isa din siyang aktibong consultant ng National Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center, at ng University of the East Ramon Magsaysay Medical Memorial Center. Magandang umaga, Dr. Aklan. Magandang umaga po, Dr. Hilda, no, at sa lahat ng tagapakinig ng Health and Travel at Serbisyo Publiko. Yes po, at Dr. Aklan, tayo po ay nagagalak po at nabigyan po ninyo ng pakakataon ang programa, ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Unahin po natin, ano po ba itong tinatawag na conjunctivitis o sore eyes at paano ito nakukuha? Bakit tuwing summer? Okay. So, again, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin. Ang conjunctivitis po or sore eyes from the term conjunctivitis, no? Conjunctiva meaning ito po yung balat na bumabalot sa mata natin. Itis ibig sabihin namamaga, no? Mayroong inflammation. So, kadalasan ang conjunctivitis ay nakukuha dahil sa infection, pero either viral or bacterial, pero pwede rin po itong allergic conjunctivitis or dahil nag-allergy. Now, kadalasan natanong sa akin, lalo na ng ating mga pasyente, Dok, bakit ba madalas na kapag summer nagkakaroon ng sore eyes or conjunctivitis? Actually, maraming dahilan. Unang-una dyan, possibly is because of the environment. Kasi kadalasan kapag summer, bakasyon, di ba? So, mas maraming social interaction. Pagkatapos, pag maraming social interaction, uso nagsiswimming, so mabilis ang hawahan. No? Mabilis nagkakahawaan ang mga bata, lalo na mga bata, no? Saka increase yung hand-to-hand contact. So pag ganon, mabilis na nahahawa talaga yung mga bata, lalo na ng acute conjunctivitis na tinatawag. Ito naman kadalasan, ano-ano po ba ang karaniwang sintomas na masasabi para malaman kaagad ng magulang na nagkakaroon na o nag-uumpisa na meron conjunctivitis ang kanyang anak? Okay. Kadalasang tanong din sa akin yan, Dok, ano ba ang kadalasang simptomas ng pagkakaroon ng conjunctivitis or sore eyes? Unang-una, syempre, mapula yung mata. Okay? So, pag mapula ang mata ng isang tao, iisipin talaga natin na mayroong problema sa mata. Pangalawa, kapag nagmumuta, okay, although hindi naman lahat ng conjunctivitis ay nagmumuta o kaya naman parang napapansin nila, di ba, parang maberde yung muta, okay? Pwede rin kasi na clear lang or yung parang nagluluha lang ang isang taong may sore eyes.
At ito po, pagka ito, syempre, ang kadalasan ako, naranasan ko rin na magkaroon ng sore eyes. Tapos, kapag ganyan na namumula o nangangati ang mata, ang dati kong ginagawa ay parang lagi ako naghihilamos. Tama po ba yan? Mhm. Okay. So, isa sa mga simptomas nga din ng sore eyes, no, pwede rin siya talagang nangangati, no? Minsan pakiramdam din parang may puwing, parang maaligasgas yung pakiramdam, no? Mhm. Especially kapag medyo namumula or may allergic component, makati talaga ang pagkakaroon ng sore eyes. Ang pwede nating gawin na parang first aid, halimbawa medyo namumula, no? Pwede tayo mag-cold compress, okay? Pwede nating magpatong tayo ng malimig na bimpo sa ibabaw ng talukap ng mata natin at ipatong ito sa loob ng mga 10 to 15 minutes. Okay? Minsan kasi kapag naghuhugas tayo ng mata gamit ang tubig, hindi kasi natin masasabi kung gaano kalinis yung tubig na panginanghihilamos natin. In fact, baka meron pang mga mikrobyo na nandun na pwede magdulot ng mas malalang problema. So, mali pala ginagawa ko pala noon. Pwede kasing magkaroon ng ibang problema, Doktor. Baka, di ba, meron tayong mga tinatawag na mga mikrobyo na namamahay sa tubig, ano? So, lalo na kapag, minsan kasi, pag may sore eyes tayo, ang tendency natin, mag-rub talaga tayo, no? Oo. Isa yun sa mga dapat nating iwasan. Kasi number one, pwedeng ma-damage yung cornea or salamin ng mata natin. Pag nagkaroon ng maliliit na gasgas dyan, tapos hinugasan mo pa ng tubig na hindi natin masabi kung gaano kalinis, pwedeng mapasukan ng mikrobyo yung mga sugat na yon na maaari magdulot ng mas matinding problema. So, maaari din pa tayo gumamit ng over-the-counter eye drops kapag may sore eyes? Kasi, bisa sa supermarket, meron ka nakikita mga eye drops lang eh. O kaya naman, bigay ng kapitbahay o kung may nakikita natitira sa bahay, yun ang kadalasan ginagawa ng karaniwang tao. Okay. Unang-una, kailangan maging mas maingat, mapanuri sa lahat ng mga pinapatak natin sa ating mga mata. Okay, nabanggit niyo po yung tungkol sa pag-share ng eye drops. Hindi natin iniengganyo ang karamihan na gawin ito kasi unang-una, lagi kong sinasabi sa mga pasyente, ituring nyo po yung eye drops nyo bilang toothbrush. Okay? Hindi nyo sinishare ang toothbrush sa kahit sa inyong pinakamalapit na kamag-anak, di ba? Sa kadahilanan na kapag nag-share ka ng eye drops, pwede kasing unang-una, hindi akma ang eye drops na yon para sa sore eyes. Marami po kasing klase ng eye drops, ano? At hindi lahat pare-pareho. Bawat eye drops may kanya-kanyang indikasyon kung para saan gagamitin. Pangalawa, kapag nag-share ng eye drops, pwedeng makahawak ka pa ng mikrobyo. Okay? Kasi lalo na kung matagal ng bukas, na sasakripisyo kasi natin ang sterility or ang pagiging malinis ng eye drops pagkabukas na natin. So pwede ka pa magdulot ng matinding problema din kasi may mga mikrobyo na namamahay sa mga mamasa-masang kagamitan tulad ng eye drops. Tungkol naman sa sa pagbili ng over-the-counter medications, ang pinakasimpleng pwede nating gawin is yung mga topical lubricants lang. Eye lubricants na mayroong mga available sa mga butika, no? Iniiwasan po natin na gumamit basta-basta din ng ibang eye drops katulad ng sinasabing red eye formula kasi meron tayong tinatawag na kondisyon na rebound congestion. Rebound, ibig sabihin, after some time, biglang mamumula ng mas matindi yung mata natin sa sobrang paggamit ng gamot na gano'n. So, yung kaninang tanong ko, kapag merong mga muta, so ano ang tamang paglinis para matanggal yung muta sa mata? Lalo na pagka bagong gising, di ba, nakadikit na yung mata mo. Mm-hmm. Okay. So, kadalasan ang pwede natin gawin, halimbawa po, nagmumuta, magandang katanungan yon kasi isa rin to sa pinaka-important na payong sinasabi ko sa mga pasyente natin. No? Una, mas magandang gagamit ka talaga ng tissue. Okay? So, yung tissue, maganda kasi doon over sa nakasanayan natin na bimpo kasi
Pagkapunas mo ng tissue sa isang mata, pwede mo nang itapon. Sa kabila, pwede mo na ring itapon. So may iwasan natin yung tinatawag nating cross-contamination or pagka-infect pa nung isang mata. Pangalawa, bago natin hawakan ang mata natin, importante po talaga ang hand hygiene or paghuhugas ng kamay. Okay? Kasi tulad na nasabi ko, ang sore eyes, mabilis makahawa yan through hand contact. Especially kapag, lalo na, di ba, napapansin natin sa mga bata, ang bilis nilang mahawa. Kasi ang mga bata, natural sa kanila mag-explore, mabilis silang marami silang binubutingting, no? Marami silang ginagalaw. So ang tendency kapag naghawak sila, pwede silang makahawa kasi hahawakan nila lahat ng bagay na kaya nilang hawakan. So yun so pwede yun basta yung wet tissue na nabibili. Tapos pagka sila ay magpapahid, isang mata lang tapon. Tapos kung sakali doon sa kabilang left eye niya, another tissue, wet tissue. Yes po, pwede po. And then dapat po bang magpatingin kaagad sa doktor ang isang taong na may sore eyes na? Okay. So meron kasi tayong mga tinatawag na red flags, no? Or mga dapat tandaan kung sakaling kailangan nating kung kailan tayo kailangan magpatingin. Unang-una, kapag medyo may katagalan na ang sore eyes, kailangan na natin magpatingin. Kung sa tingin nyo sa loob ng 2 linggo, hindi pa rin nawawala ang pamumula ng mata, baka maaaring meron pang maseryosong problema na kaakibat yung pamumula ng mata natin. Pangalawa, kapag may kasamang panlalabo ng mata, kadalasan po ang sore eyes, hindi siya nagdudulot ng panlalabo ng mata. Kung ang napapansin nyo ay parang biglang lumabo ang paningin nyo kumpara dun sa nakasanayan yung linaw, kailangan magpatingin. Kung sakali na napapansin nyo, para meron kayong nakikitang parang lumulutang-lutang biglaan or para may floaters, kailangan magpa-check up din natin. O kaya naman, pag meron kayong nakikita na halimbawa tumitig kayo sa ilaw, no? Nakikita nyo sa ilaw, doon sa bumbilya, parang may rainbow, may nakapaligid doon, kailangan natin magpa-check up. Isa pa, kapag meron ka nakitang puti, okay, sa itim ng mata na namumuti, importante pong makita kaagad yan kasi baka mismong yung cornea or salamin ng mata natin ay apektado na. So, ito naman, dapat, siyempre dati meron akong mga kasama nung nag-aaral kami, kapag meron nagsusuot ng sunglass, lalo na yung itim, di nakikita ang mata, siyempre yung iba natatakot. So, tama lang ba na pagbawalan sila ng HR, na bawal sila pumasok sa trabaho, sa school, pagbawalan din sila pumasok sa paaralan para hindi mahawadan nila ng classmate kapag kami sore eyes? Okay, magandang katanungan po yan. Tulad ng nasabi ko, di ba maraming uri ng conjunctivitis or sore eyes. Mas maganda kung ma-establish po muna natin or malaman natin kung ano talagang uri ng conjunctivitis ito. Number 1, kapag allergic conjunctivitis naman po ang kaso, no, ang problema ng isang pasyente, hindi naman po nakakahawa ang allergic conjunctivitis. Pero kapag bacterial or viral conjunctivitis, kadalasan pinapayuhan natin na hindi pumasok na mga 1 week, no? Kasi ang importansya po ng pag-absent na to is para kahit papano maiwasan nating makahawa. Kasi tulad ng sinabi natin kanina, mabilis po talagang makahawa ang isang tao na may conjunctivitis. Paano mo malalaman kung siya ay may ito ay bacterial ba or conjunctivitis? Pag bacterial or allergic, no? Although mas maganda po talaga is nakikita ng specialista sa mata, pero kadalasan po kasi kapag allergic conjunctivitis, may kaakibat ito na ibang mga simptomas katulad ng pangangati, intense na itching, tapos yung discharge or yung lumalabas sa mata ay clear. Okay? At kadalasan may kaakibat ito na medyo may runny nose, no? Hatching ng hatching. Baka po allergic conjunctivitis ito. Pero tulad ng nasabi ko, mas importante po na makita siya ng doktor para malaman natin kung ito ba talaga ay infectious or allergic conjunctivitis.
Kasi doon po magmamatter whether yung management natin, whether kailangan niya magpahinga muna, kung nakakahawa ba siya or hindi. So kapag ka nasa bahay siya, yung nag-uumpisa, nakikita ko sa anak ko na namumula ang mata niya. Ito parang ano ba, basta hindi mo nahawakan ng kamay niya, hindi wala namang makakahawa. Kamay or kalimbawa, unan, no? Kung mga Kasi di na-touch ba, yung mga surface nila, lagi punasan. kailangan malinis po talaga. At saka, ang kadalasang sinasabi ko rin sa mga pasyente ko, palitan natin kagad yung punda ng unan, kobre kama, kasi kadalasan ito yung natutulugan, no? So talagang kung meron bang impeksyon, okay, pwede talagang makahawa kasi pwedeng dumikit doon. Okay? Also, ang makeup. Once na may makeup ka, na nagkaroon ka na ng sore eyes, mas maganda i-discharge mo na yon, tanggalin mo na yon. Kasi pwedeng yung makeup, lalo na yung mga eye makeup, pwedeng pamugaran yon ng bacteria na galing dun sa sore eyes mo. So, ibig sabihin, doktor, kapag nung nagkaroon siya ng sore eyes at gamit niya yung makeup niya, hanggang sa kapag magaling na, naka-recover na siya, dapat itapon na niyan, huwag na niyang gagamitin. Mas maganda po para hindi na mahawa ulit. And then may epekto rin po, siyempre mga bata ngayon, mahilig gumamit ng mga gadget o pagpupuyat. Ito rin po ba ay source din po ba ng pagkakaroon ng sore eyes? Ang masasabi ko dyan, indirectly or hindi siya direktang sanhi ng sore eyes. Kasi number one, ang cellphones natin, isa yun sa mga frequently touched objects. So pwedeng halimbawa hiniram ng kaklase or ng kaibigan or ng kamag-anak yung cellphone na may sore eyes pala, pwede siya mahawa talaga. Kasi minsan di mo aasahan, lalo na kapag babad sa gadgets, yung iba talaga ugali, magkukusot ng mata. So mahahawa na kaagad. Kadalasan ang problema na nai-encounter natin sa sobrang paggamit ng gadgets ay ang digital eye strain na tinatawag natin. It's a separate condition, ibang condition po ito kumpara sa conjunctivitis. Kapag digital eye strain po kasi, ang nangyayari, parang napapagod yung mata natin, hindi nakakapag-adjust ng maayos. Alam naman natin ang mata natin ay parang camera, di ba? Nagzo-zoom in, nagzo-zoom out, depende sa activities na ginagawa natin. Pag ganun kasi, hindi ganong nakaka-adjust, lalo na pag nakafocus sa paggamit ng cellphone, no? Ang nangyayari, nahihirapan na mag-adjust yung mata. Kadalasan ang nagiging epekto nito sa gumagamit ng cellphone, pwedeng sumasakit yung ulo, sumasakit yung mata, nagluluha. Nagluluha in a sense na pag gumagamit kasi tayo ng cellphone ng sobrang tagal, pwede po kasing magdulot ng dry eye na tinatawag pa. Okay? Kasi kapag masyadong tutok sa gadgets, bihirang kumurap. Ewan ko kung napapansin mo yun, Dr. Hilda, no? Sa mga kakilala mo, sa mga bata na nakakasalamuha mo, hindi sila kumukurap. Ang normal blink rate po kasi natin is at least mga 15 times per minute. However, kapag sobrang gamit na gamit sa gadgets, babad na babad, usually it is cut by more than half. So, bawas ang pagkurap ng isang tao. Kapag nangyari po ito, mabilis na natutuyo ang mata kasi hindi nasi-spread evenly yung tears natin. So, napansin ko, alam mo, Dr. Aklan, ang napapansin ko sa mga magulang ngayon, lalo na sa mga 2 to 3 years old na mga bata, para lang sila tumahimik. Ang bata pa lang, iba, mga 6 or 7 months, may kanya-kanyang na sila, iPad o tablet eh. One time, nandun ako bumibili po ako ng air tickets. Yung bata, takbo ng takbo, ang likot-likot. Hanggang sa binigay yung parents nila, tig-isa, 2 bata yun eh. Tig-isang cellphone, tapos pinaupo. Alam mo, talagang naging na sila, mabait na, nanatili na sa upuan. Nakakonsentrate talaga sa cellphone, doon sa games o ano man pinapanood nila. Pero tama po ba ngayon ang ginagawa ng mga magulang
na gadget na lang ibinibigay para maging tahimik lang ang bata. Okay. Actually, naglabas po ang Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismo sa guidelines sa paggamit ng gadgets. No? Kadalasan talaga kapag younger than 6 years old, we usually advocate sana no gadgets. No? Kasi number one, hindi naman talaga alam ng mga bata yan kung hindi natin i-introduce sa kanila. Kung hindi maiwasan, ideally, no, kapag less than 4 years old, 1 hour na for the whole day. And you have to divide it by minutes, no? Hindi pwedeng dire-diretso. Okay lang naman yung halimbawa, makikipag-video call, lalo na kapag ang magulang medyo malayo. Pwede naman yon. Pero hindi po kasi maganda lalo na kapag pangmatagalan na halos wala nang ginagawa ang mga bata na ibang bagay kundi ang mga gadgets. Hindi po kasi maganda yon sa development ng isang bata. Meron nga mga pagsusuri na kapag sinabi nila na kapag inintroduce mo na maaga yung gadget use, medyo may konting delay, especially sa pagsasalita, okay, pakiki-interact sa mga ibang tao. Kasi nalilimitahan po ang kakayanan ng isang bata na gawin yung mga dapat ginagawa nila. What we usually encourage is for them to, ang gusto natin doon sa mga bata ay makihalubilo sa magulang, maglaro, no? Maglaro ng normal na bata para po maiwasan natin yung ganitong mga problema. Balik po tayo dito sa sore eyes natin. Nakakahawa po ba kapag simpleng pagtitig o eye contact sa taong kausap mo na may sore eyes? Kasi minsan meron tayong ganung mentality na kausap ko siya, naka-close eye sa desa, di mo, kunwari, boss mo yun, di mo naman alam na may sore eyes siya. Tapos nalaman mo na lang kinabukasan, oy, si boss may sore eyes. Tapos syempre mag-iisip na lang, baka nahawan ako. May ganung ba na talagang pagka malapit ka, mahahawa ka? Wala po, no? Isa yan sa mga tinatawag nating kasabihan, no? Kaya yung iba nagsishades, 'di ba? Pero ang pinaka-importante po talaga ay hand hygiene para hindi tayo magkahawaan. Okay? Hindi po nakukuha ang sore eyes sa pakikipagtitigan. Kahit makipag-beautiful eyes ka po na matagal, hindi po yan makakahawa. So parang parang tuturing pa rin natin parang ng panahon ng COVID, kung saan yung mga tao talaga na praning na talaga lahat may baon na yung alcohol. Tapos up to now nakikita ko iba bago umupo, spray ng alcohol, punas sila ng punas. Dapat ganun pa rin kahit wala ng pandemic. Totoo po yan. Actually, siguro kung merong magandang naidulot yung pandemic, ito ay ang pagiging conscious natin sa kalinisan. Kasi halos lahat ngayon gusto nag-alcohol, gusto nililinisan lahat ng mga surfaces bago gamitin. Isa po yan sa mainam na paraan upang maiwasan ang pagkahawa sa sore eyes. Is it advisable din po ba na gumamit ng eyeglass na walang grado? Okay naman yung susuot ng sunglass sa mga taong nahihiya na parang meron siyang na sore eyes? Yung pagsusuot ng sunglasses, wala namang problema yun. Pero wala din naman siyang dagdag na benepisyo. Okay? Oo. Siguro, para lang hindi nahihiya, naka-sore eyes para hindi ganun makita yung pamumula. Pero tulad nga ng sinabi ko, mas maganda talaga kapag may sore eyes ka, is magpahinga para hindi ka na makahawa. So talaga kapag may sore eyes, kung alam talaga niya na may sore eyes siya, dapat meron na siyang sariling na ay baka makahawa ako sa ibang tao, dito lang ako sa bahay, wag muna ako lalabas. Tama po yun. Or kung hindi maiiwasan, mas maganda talaga, panitilihing laging malinis ang kamay. And then mga how long po ang kadalasan bago talaga totally mawawala? Okay. Usually po kasi, di ba meron ako nabanggit kapag bacterial and viral conjunctivitis, Ang viral conjunctivitis, medyo matindi siyang makahawa. First 3 to 7 days, yun yung medyo
highly contagious. Ibig sabihin, mabilis silang makahawa sa loob ng 3 to 7 days. Pero, pwede kasing magtagal ng 10 to 14 days. Okay? Minsan mas mahaba pa, no? Ang mga may viral conjunctivitis. Okay? Kadalasan iniiwasan na talaga natin na kapag ang isang pasyente ay may aktibong pagluluha or meron na kikita talagang parang mga discharge na lumalabas, mas maganda po talaga na iwasan muna natin pumasok or makihalubilo sa ibang tao. Pag isang tao naman, sabihin natin, wala siyang pera na pangbili sa eye drops. Kasi kung sa konsultasyon, wala nang problema yun. Kasi sa ngayon, sa PhilHealth, meron na libreng konsultasyon. Hindi ko lang alam kung may kasamang eye drops na pinabibigay kayo. Kung sakali lang naman, kung wala siyang pera sa pangbili ng eye drops, tapos sa bahay lang siya, malinis ang hygiene niya, basta hindi siya basta-basta humahawak sa bata niya, ito po ba ay kusa gagaling na walang gamot? Yes, usually mga 1 to 2 weeks po nagre-resolve siya ng kanya. Ibig sabihin na kusa siyang gumagaling, ano. Lalo na kapag viral, no. Pag viral naman talaga, wala naman talaga tayong ganong gamot na binibigay kasi kusa po siyang gumagaling. Maiihalin tulad natin kasi sa common na sipon, no. Kasi kadalasan ang responsable sa pagkakaroon sa virus na responsable sa pagkakaroon ng viral conjunctivitis is almost the same lang din sa common cold. So kung yung sipon kusang gumagaling, ganun naman din po ang viral conjunctivitis. Kapag bacterial or yun nga medyo matindi yung pag meron kasi tayong nakikitang parang nanak na, no, na yung lumalabas, medyo greenish, no. Mas maganda po talaga makita sila ng doktor para mabigyan ng karampatang lunas. O yes, lalo na sa sipon, lagi kong ginagawa ay matulog lang. Kasi yun, parang kumbaga sa akong number 1 ang ginagawa ko ay araw na yung matutulog na lang ako o agahan ko na lang matulog. Pahinga talaga ang kailangan. Yes po. Importante talaga na magpahinga kapag merong nararamdamang sakit, no? So ganoon din po sa viral conjunctivitis. Dito, pagka nagkaroon Dr. Aglan, pagka nagkaroon ng sore eyes, pero sabi po naman ninyo, kusa naman siya gumagaling, meron po bang nagkakaroon ng malalang sakit sa mata kapag hindi naalagaan ng mabuti? Opo. Tulad na nabanggit ko kanina, 'di ba? Meron tayong mga tinatawag na red flags, okay? Yung sinabi ko kapag biglang nanlabo ang mata, matindi yung pamumula, sumasakit, sobrang kirot, or pag meron tayong nakikitang parang puti sa salamin ng mata, okay? Mas maganda po talaga magpa-check up kasi pwedeng hindi po ito simpleng uri ng sore eyes. In fact, ang pamumula ng mata, senyales yan na maraming posibleng nangyayari. Okay? Lingid sa kaalaman ng ibang mga tagapakinig natin, pwedeng mag-manifest ang ilang sakit sa mata na ang manifestation ay pamumula ng mata. Okay? Minsan, meron tayong condition na tinatawag na uveitis, no? Or inflammation sa mata mismo, sa buong mata natin. Ito po ay kadalasang response ng katawan kapag merong sakit, either may inflammation sa parte ng katawan, may infection sa loob ng katawan na nagmamanifest po sa mata. So pinaka-importante po, tandaan natin kapag napansin natin na makirot yung mata, nalalabo ang mata, pag meron tayong nakikitang puti sa salamin ng mata, importante po na magpakonsulta agad. Huwag po tayo maghihintay na lumala. Kasi kapag napabayaan po natin ang ilang kondisyon na ito, maaari po itong magdulot ng permanenteng pagkawala ng paningin. Hindi po sa nananakot ako pero yun po kasi ang kailangan nating isaalang-alang. Basta
uulitin ko, kapag biglang nalalabo yung mata na hindi naman, na wala namang iba nangyari, kapag meron nakikitang puti sa gitna ng mata, sa salamin ng mata, or kapag hindi kaagad na nawawala yung pamumula, matinding nana sa mata, mas maganda po magpa-check up agad. Kaglan, pero po paniwala. Iba, Hello. mga sa panulod-lola na gumamit Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam, kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Everyday. Sa mga motorcycle riders, alam nyo bang batay sa pag-aaral ng ating MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng motorcycle accidents na naitatala bawat araw sa mga lansangan sa bansa ay dahil sa mga pumuputok na gulong. Kaya panahon na para palitan ang inyong mga gulong na karaniwan ay mula sa ibang bansa, dala ng pagtitipid ninyo. Naaakit kayo sa murang presyo, pero ang buhay ninyo ay nasa panganib. Narito na ang Leo Tire. Leo Tire. Leo Tire. Sigurado ka sa kalidad ng pagkakagawa dahil ito ay gawang sariling atin. Kaya tunay na maaasahan ang gawa ng Leo Tire Manufacturing Corporation. Leo Tire Manufacturing Corporation. Hindi kaagad na napupudpod at pumuputok. Tandaan, Leo Tire. Leo Tire. Sadyang pinaghusay para sa ating mga motorsiklo. Suportahan ang Go Local, Buy Local. Maging bayani sa pagtangkilik sa sariling atin. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam, kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Everyday. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Doktora Hilda Ong. Ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong Paghahatid ng tamang impormasyon. at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.
patuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito po sa DWBL 1242 kHz. At kasama pa rin po natin si Dr. Beltran Alexis Aklat at napag-usapan po namin kanina tungkol po doon sa conjunctivitis o sore eyes. Kaya Doktor, meron po ako isang katanungan para sa mga kasabihan o mga maling turo ng mga nakakatanda. Ang isa nun ay kapag may sore eyes na para mas mabilis na bumalik, ay gamitin daw ang sariling ihi daw sa pagpunas daw. Okay. Isa yan sa mga pamahiin na tinatawag natin. Importante po kasi na laging malinis ang mata natin. Kung simpleng ang paghawak, pinagbabawalan natin, bakit mo naman papatakan ng ihi? Isa pa dyan yung gatas ng ina. Isa po yan sa mga kadalasang sinasabi, no? Maghanap ka ng na may gatas ng ina, no? Tapos patakan mo. Hindi po maganda ang pagpapatak ng kahit ano sa mata natin nang hindi pinapayagan or pinapayuhan ng doktor, maaari po kasing magkaroon ng mas matinding problema, lalo na ang gatas ng ina at saka ihi. Kasi, number one, yung ihi, hindi siya malinis, so hindi talaga natin dapat pinapatak yan. Pangalawa, yung gatas ng ina, pwede kasing kahit yung ihi, pwedeng magdulot pa yan ng pagdami ng mikrobyo sa loob ng mata. So, pwede pa yan magdulot ng pagkasira ng salamin ng mata natin or cornea. Meron tayong tinatawag na microbial keratitis kung saan kinakain yung pinakasalamin ng mata. Pwede itong magdulot ng permanenteng peklat sa mata, maaaring makaapekto sa paningin, or pwede magdulot ito ng pagkabulag. Pero kanina nabanggit ko sa iyo, di ba, sabi mo hindi safe kumbaga direkta ka sa faucet yung paghilamos. Kapag gumamit naman sila ng yung distilled water na nabibili nila at kung feeling nila makati o may mga muta, okay pa rin yun o mas maigi pa rin gumamit na lang sila ng wet tissues? Pwede naman hugasan naman talaga, no? Yun nga lang, tulad ng sabi ko, hindi naman siya talaga, palibawa sa faucet, hindi natin magagaranti yung pagkalinis. Yun namang sa mineral water, paglalagay natin ng distilled water, wala namang problema yon. Hindi nga lang practical, no? Kasi medyo magastos kung sakaling gagawin natin yon. So, ang pinakasimpleng gawin natin is maghugas ng kamay, punasan ng maayos, ng malinis na tissue ang mata, enough na po yun. At para sa mga huling naka-tune in, tatanungin ko ulit, bakit po uso ang sore eyes kapag summer season sa Pilipinas? Okay. Uulitin ko po, kadalasan kaya uso ang sore eyes kapag summer season kasi kadalasan ito yung mataas yung social gathering, no? Ito uso pa yung nagsiswimming, no? So, kadalasan kasi kapag nagkakaroon ka ng sore eyes, pag maraming tao, enclosed na space, close contact, doon po talaga mabilis magkahawaan ng sore eyes. Kaya parang nasasabi natin na uso kasi mas mabilis po yung transmission. Pero yung init, yung singaw galing sa lupa, lalo na pagtanghaling tapat o medyo late afternoon o tapos biglang uulan, may kinalaman ba yun? Hindi naman siya direktang nagkukos talaga ng sore eyes. Pwede kasing namumula lang kasi pag mainit talaga, minsan naiirita talaga yung mata natin. Pero it doesn't mean na yon ang nagiging sanhi talaga ng sore eyes na tinatawag. Pwedeng normal na reaction yon kasi pag mainit, di ba, minsan natutuluan ng pawis yung mata natin, di ba? Yun po ang nagiging dahilan kung bakit namumula yung mata. Ano po ba ang parting words na pwede po ninyo ma-advise po sa amin, sa mga nakikinig at sa mga nanonood, kapag nangangati ang mata nila, okay na meron silang nakita na may sore eyes, huwag silang matakot. Ano dapat nilang gawin? Okay.
Kung sakaling nangangati, ang unang gagawin, huwag kakamutin ang mga mata. Okay? Ituring nyo na yung mata natin. Kung yung cellphone nyo ayaw nyo magasgasan, yung relo nyo ayaw nyo magasgasan, mas ayaw nyo pong magagasgasan yung mata natin. Kasi kapag nagkusot ka ng mata, nagkakaroon ka ng damage, no? Nagkakaroon ng damage dun sa cornea na tinatawag natin kapag sobra ang pagkukusot ng mata natin. Okay? Lalo na kung pakiramdam mo may puwing ang mata mo, wag na wag mong gagawing kukusutin kasi pwede pa yung magdulot ng matinding pagkagasgas ng salamin ng mata natin. Okay? Tapos, kapag namumula ang mata, mas maganda magpakonsulta naman talaga sa espesyalista sa mata or kahit sa mga primary care physicians natin, no? Kung sino yung doktor na available para lang makita kung kailangan bang bigyan ng nakarampatang gamot o lunas yung pamumula ng mata natin. At syempre, ang lagi kong binigyan ng emphasis ngayong umagang ito, ang mga red flags or mga dapat tandaan kung kailan dapat magpakonsulta. Yun ay yung matinding pamumula, hindi kagad pag-resolve ng pamumula sa loob ng 2 linggo, kapag nagkakaroon ng kirot or matinding sakit habang namumula ang mata, kapag may matinding discharge, at saka kapag may puti na nakikita sa salamin ng mata, mas maganda, at saka panlalabo ng mata, mas mainam na magpakonsulta po kaagad sa doktor para hindi magkaroon ng ibang mas matinding problema. Maraming salamat po, Dr. Aklan, sa oras na binigay po ninyo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At sana po sa mga hindi po nakapanood kanina, pwede po niyong ulitin after the program. Kaya muli, ang nakakakwentuhan natin ngayon ay si Dr. Beltran Alexis Aklan, isang pediatric or ophthalmology and strabismus specialist. Ipinakita ng pagdami ng kaso ng conjunctivitis o sore eyes tuwing tag-init na mahalagang pairalin ang tamang kalinisan, pag-iingat at wastong impormasyon upang maiwasan ang pagkalat nito. Pagkatpat karaniwan itong sakit, hindi dapat ito baliwalain dahil maaaring ito makaapekto sa ating kalusugan, trabaho at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa simpleng pagbuhugas ng kamay, pag-iwas sa paghawak ng mata at agarang pagpapatingin sa doktor kung kinakailangan. Malaki ang may tutulong natin upang mapanatiling ligtas at malusog ang ating tahanan at komunidad. Kaya tayo po ay commercial break muna tayo. Back to the DWBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet, taller every day. Sa mga motorcycle riders, alam nyo bang batay sa pag-aaral ng ating MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng motorcycle accidents na naitatala bawat araw sa mga lansangan sa bansa ay dahil sa mga pumuputok na gulong. Kaya panahon na para palitan ang inyong mga gulong na karaniwan ay mula sa ibang bansa, dala ng pagtitipid ninyo. Naaakit kayo sa murang presyo, pero ang buhay ninyo ay nasa panganib. Narito na ang Leo Tire. Leo Tire. Leo Tire. Sigurado ka sa kalidad ng pagkakagawa dahil ito ay gawang sariling atin. Kaya tunay na maaasahan ang gawa ng Leo Tire Manufacturing Corporation. Leo Tire Manufacturing Corporation. Hindi kaagad na napupudpod at pumuputok. Tandaan,
Leo Tire. Leo Tire. Sadyang tinaghusay para sa ating mga motorsiklo. Suportahan ang Go Local, Buy Local. Maging bayani sa pagtangkilik sa sariling atin. Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 feet taller every day. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, Walang kulay at personal na interes. halina at samahan si Doktora Hilda Ong, Doktora Hilda Ong. ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong Paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa programang dito po sa DWBL. At kanina po ang nakasama po natin ay si Dr. Beltran Alexis Aklan at kanina napag-usapan po natin tungkol po sa conjunctivitis o mas alam natin ay sore eyes. So, ito ang dapat natin tandaan na ito naman ay hindi talaga yung nakakahawa. Nakakahawa siya kapag hindi po kayo malinis o kaya hindi kayo naghuhugas ng kamay. O kung sakali saan po kayo ano-ano mga nahawakan po ninyo o lalo na kapag yung tao may sore eyes, gumamit siya ng, di ba kanina sinabi ni Dr. Aklan na gagamit lang ng kumbaga yung towel, lagyan mo ng ice, tapos cold compress to sa kung alin mata niya na mapula. And then saan lang yan nilagay, tapos nahawakan naman po ninyo, and then hindi naman kayo nagbugas ng kamay, tapos hinawakan po mata ninyo, natural mahawaan po kayo. Nandun yung parang, ituring natin na parang nung panahon ng COVID, diba, kailangan natin maging malinis. Dapat lagi tayo naghuhugas ng kamay. Basta once na dito sa mukha, di ba, lagi natin sinasabi, nung panahon ng COVID itong area na to, itong mata, itong ilong, bibig, tenga, yan ay dapat maging maingat po tayo. Kailangan talaga natin maging malinis. Ngayon, yung kanina, kapag talagang feeling po ninyo na makati ang mata ninyo, wala kayong nakikitang restroom na pwede kayo magbukas ng kamay. Pero ako up to now, lagi ako may baon na alcohol. So, lagi ako nag-spray ng alcohol, lagi ako nag-rap kung talagang walang CR. And then, tapos, mas maganda, kung meron po kayong wet tissue, yung magaang lang na pupunasan lang ninyo. Kasi, huwag po malakas, kasi baka mas magasgas po yung cornea. Yan ang binabagit kanina ni Dr. Aklan. And then, yung mga pamahiin ng mga lolo-lola, naku, huwag kayo maniniwala, hindi po tama yun, lalo na kanina nabanggit po ni Doktor na yung gatas ng isang ina, yun ang gagamitin po ninyo. Lahat po yan ay hindi tama. Yan po Kaya ito kasi kapag kung gusto po ninyo mapanood yun,
yung interview ko po, panayam ko po kay Dr. Aklat, pwede po ninyo panoorin muli after the program dahil very informative po na malinaw ang pagka-explain po ni Dr. Aklat na anong dapat gawin. Siyempre naman po, para kung kayo naman po ay alam naman po ninyo, kayo ay may sore eyes, huwag na po kayo pumasok sa opisina. O kayo mga magulang naman, kapag may anak naman kayo na namumula na ang mata, huwag na niyong papasukin sa school. Baka sabihin, ay kasi meron silang written exam. O kaya yung anak po ninyo ay, kumbaga, mga matalino, tapos kasi baka dahil sa absent, mabawasan ang grades niya. Dahil kumbaga, kung nasabi natin, lumalaban na first, kumbaga, number 1 sa klase niya o number 2. Pero isipin niyo muna lagi yung kawawa naman yung ibang bata na mahawaan. Kasi ang mga bata talaga, hindi mo maiwasan na mahilig hawakan ng kanilang mukha o kaya kung ano-ano kinakain na hindi naguhugas ng kamay. So yan lang naman ang dapat natin laging tandaan na ang pinaka number 1 para mabilis gumaling ay dapat po maging malinis. And then, kapag naman kailangan pa magpakonsulta, ngayon may PhilHealth na po. Kailangan naman magpakonsulta po kayo doon sa Yakap Doctors ninyo. Pag sinabi ng Yakap Doctors, ay, sore eyes na yan, ibang klase yung sakit, i-refer naman nila kayo doon sa ophthalmologist. Pero alam ko sa Yakap, meron na rin meron na sila kasamang eye drops na binibigay. Pero mas pinakamaganda magpakonsulta. Kasi yun ang number 1. Huwag po kayong magdodoktor o kayo ay magse-self-medication o huwag kayong magtatanong sa kapitbahay ninyo o sa ka-class, sa ka-opisina po ninyo. Dapat po talaga sa doktor kayo pumunta. Huwag po kayo basta-basta gagawa ng makakapahamak sa mata po ninyo. Delikado po ang mata, baka mabulak po kayo. Kaya po ang isang pinakamagandang topic na i-share ko po sa inyo at kung ano po ang natutunan po ninyo, i-share din po ninyo sa iyong mga kaibigan para at least alam nila. Hindi naman po na ay summer na, baka ako ay mahawaan ako ng sore eyes, baka na dito mga katabi ko ay mga kasama ko sa trabaho, may mga sore eyes na yan. O kaya naman, kapag nakakakita ka naman na nagsusuot ng sunglass, ay naku, baka may sore eyes na yan dahil summer na. So mali po yan. Basta ang number 1 lang naman, kailangan tayo maging malinis. Kung daliin talaga ninyo, katulad po sinabi ko, lagi ako may baon na alcohol up to now. So, dapat lagi talaga, kapag tayo ay touch mo nitong area na to, kailangan laging malinis ang kamay, o kaya naman mag-spray ng alcohol. Ganun lang po ang dapat ninyong gawin. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Naway may napulot po kayong kaalaman na maaring ninyo magamit para sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi na maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may katanungan, suhestyon, o nais ipaabot na concern, patuloy na lamang kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. Ako muli si Dr. Hilda Ong. Dito ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Kaya muli po, bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.